morning, everyone. Happy Wednesday to all our listeners sa DYMR Radyo ng Bayan and also sa Sky Cable. Unyang gabi, here we are once again for another discussion of productive issues all about our Partners for Change. Muna, no? Partners for Change dito sa Department of Health. Wherein atong pagkahisgutan karon ang duha ka mga importanteng mga topics kini about sa tuberculosis o adolescent immunization. Kini ang inyong kasamtangan ng host, kay ito wala original na host to sa Manila, Carlos Ma'am Rachel Nesha, because ipatawag siya sa central office kay come up o social media plan. That's why kita karon ang mag-handle din. Kini BIC Ferniza, kontratista, of course, ang mainstay na itong partner sa DYMR, ang equally guwapa na si Miss Annabella Rosas. Good morning, Miss Anne. Good morning, Miss Fer, o mayong buntag sa itong mga suking ipaminaw sa Kabisayan ng Mindanao, o mayong hapon unya sa ato ang mga viewers sa Sky Cable. So sama sa giingon ni Ferlie, importante kayo itong pagkahisgutan tungkol sa ulugon ang gitawag nato og National TB Awareness and Adolescent Immunization Month. So, ni-adin niya ato ang mga batanon nga mga resource speakers nga multukig ni maong topic. Yes. So, ngayon kini i-discuss nato pero mo ni kita diri sa Kapihan Cebu mag-discuss ta og mga unsay mga ipamuhat sa mga ahensya sa gobyerno. Kay mo na atong direction karon ang thrust sa Duterte administration is Partner for Change. So partner YMR, PIA and of course DOH. Okay. So di ta maglangay atong ipaila-ila nga ang mga panelists karong buntaga. Unahon nato kanang ilang gilingon nga ladies first after men. Yes. Tagalog to chance kasi sa chance overpowered. Sa ako ang tupad si Dr. Shelby Blanco, ang Medical Officer 3 sa DOH Region 7. Sir, Doc, good morning. So, good morning. As well, ingon ni Ma'am, Partners for Change. So, well, in terms of public health, people should be aware, should be educated, and that's why ang kaning tumong is giving the for transferring the information to the people and in turn empowering them and giving them information to decide. Yes, Doc. Unyayahang tupad si Dr. Sharon Laurel. Doc, good morning. Good morning. Good morning, ma'am. O si Dr. Emily Silaw. Good morning, everyone. O si Dr. Ingat ako di, what's how to pronounce? Astrid Lee. Oh, Astrid Lee Kabinatan, ang Senior Health Officer sa Department of Health. So, may buntag ma'am niya. May buntag sa tanan, no? And may buntag sa mga naminaw karon sa ato ang programa. Thank you. Okay. Sunod siya na ito hisgutan for unsaon pagpili o ngan sa itong mga anak. Graduate ako. Kasunod na po. Okay. Kadungog day ka ng Shilbay. Kadungog day ka ng Astrid. Ashley. 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 Okay. So, di ka maglangay kasi may una mo tukik, no? May kalabutan. Paano ba siguro ni? Related na nino sa immunization? Una siguro sa tuberculosis. Tuberculosis. Mas senior din na itong nahimbawaan ang sakit nga tuberculosis din ay napunta sa prevention. Okay, sige daw. So, good morning. No, August being the lung month, no? So, in celebration of the lung month, we have an activity, particularly for children. Supposedly, we prioritize mga less than 5-year-old, pero murag listed na makakuhagaan ng age group. So, kanang udolaghan, pero listed mo makuha consent. So, our activity is kanang koan grades 7 to 10, no? High school students in Tangke National High School. We will be having a mass TB screening to these children. Kay as of now, we don't have any data as to presence of the TB disease among school age population. So, wani ato siyang sugdan pagtanaw.
So we will be conducting mga chest x-rays and sputum exams for these children. Pero of course, we secure a consent from the children being our target population as minors. So, yun sa pagpili, ma'am, ang tangke. Oo. Randomly selected lang ni siya nga kanang kuan kanang, and then based also with the recommendation from the DepEd nga murag kuan siya kanang ideal nga before taning conduct aning activity, we had consultations with the Department of Education, the regional office, so to secure also their consent. So, pinay target na to ano? The target population for the activity would be about 537 students from grades 7 to 10. Nagbagulan mi dito ng buwan, Miss dito mi nag-journalism workshop and tangke na siya high school. So it doesn't have, kanang pinasigway, it doesn't have something to do with kanang area is known for the Singkutanay and di ba? Not really, kaya atong himuon ko is more na siya ng prevalence survey, no? So it is to identify just the extent of TB cases in this population. So you don't really have to have TB, no, to be identified to have one. So murag prevalence lang tanan ato ang i-X-ray, tanan ato ang sputum, ato tanawon kung unsag yun ang intensity sa TB aning nga population. And then from then on, based on the data we hope to gather from this activity, we can propose to the Department of Education for a mandatory screening to our school children for TB. How about the teachers? Moro ba na ikuan sa una no nga ang basta maestra ka or magtutudlo in general kasagaran nimong sakit TB? Unfortunately, more na siya labeled as that, pero siguro mo sa stress nga ma-undergo atong mga teachers ba, pero it's not more kanang related na you being teacher, you're vulnerable to TB, no? Because Yes. everyone's vulnerable actually, pero I think nga naay atong sa Department of Health nga annual physical exam to our teachers, and then basically na engage na naman Department of Health kung if ever na i-X-ray findings silang mga teachers, ilang sa i-refer sa itong mga health center. So most likely atong mga teachers identified to have TB are being treated already. Kaya kada tuig man ay ilang check up no. So atong target ang kining mga estudyante sa high school. Pero specifically ang grade 7 to 10. Sana for this month sana. For this Daw pamunta na po, unsa man ka grabe ang daghan pa ba sa tuwa karon ana ang sakit kay di ba highly curable naman na siya. Di sa una mo may tag BTB, it's like a stigma. Kita mo dito din kita mo takdan ta. So, mo na siya atong i-minimize no sa with our continuous nga advocacy for TB, we have to minimize stigma so that itong na mga symptoms mo seek consult. So basically based on our reports no as of from 2014 to 2015 we're increase atong cases no, which is not a very bad case also because if you think about it, may increase atong case tungod sa more mag-awareness no. Kunya kanang So there are more cases reported. so na reported kay dili naman seek consult, and then ang atong community sa is more on kanang kuan na sila kanang inform on how to diagnose TB. Nasa stats diha. Yes, compare na to. Yes, so as of 2014, we were able to detect about 15,868 cases, no? But Asa man na no? Central Visayas na or nationwide? entire region na siya, region-wide data na siya, ma'am. Okay. And then 2015, may increase from 15,000, increase to 18,732, no? So, which is really good, no? We hope to find a lot of cases these years so that we can treat a lot, no, as much as we can, and then hopefully by in 5 to 10 years, ma-minimize ato ang cases. Of course, with contact tracing also. Kung isa may contacts ani nga mga identified cases, ato yung screen for TB so that we can also treat them. Whole family na. Yes, whole family, no? And then if ever our TB case is a working individual, we will also be doing contact tracing sa workplace. O, ibalik na to, i-trace na to, ang common causes or common cause of tuberculosis. Actually, your TB is an infectious disease, no? Meaning it is transmitted from a human being to a human being. So,
that in itself ang cause is Catholic infected, no? And then siguro ang vulnerability is kanang congestion, kanang Jails, nutrition. Although mura siya na siya genetic in a way, pero dili na siya ingon nga mana-mana, no? Genetic lang in terms of vulnerability, pero gamay kaayo siya o kanang evidence na genetic siya. It is very, kung niya is infectious with siya. Doon na ba'y mataw nga bata, Dok, na doon na naitibinahan? Wala dyan na tao nga na ay TB daan. Maski pa ang inahan na ay TB, pagkatao sa bata, di gina siya TB-on, no? Mm-mm. But during the course of sa iyang life, na, no, wag siya na tao nga na ay TB, pero sa dihang gipatutoy siguro siya sa inahan nga wala nagpatambal, basin diha siya natakdan. Kaya of course, close contact man ang baby, no? And then vulnerable atong baby kay, di ba, di pa man siya makadevelop ng immunity sa such an early age. So we encourage all pregnant women who have symptoms of TB to seek consult because pregnancy is not a contraindication for your TB medication. No, even if you are pregnant, you can take anti-TB medications, even if you are breastfeeding. So safe ra ang mga medicines. Yes, na yes. for- Safe ra ang atong medicines for TB aside from the injectable, which is ang atong mga doctor hibaw nga, they should not be given to a pregnant woman, especially in the first trimester. Arita sa symptoms, para ma-remind din ng atong mga listeners at mga viewers ng symptoms. So, for the simple kaya symptom for TB, no, which is only coughing, no, coughing. So, pero sa iya ka simple, wala, more siyang neglected. Most of us Filipinos don't really seek consult due to coughing, no. We seek consult due to dyspnea, in which more late na siya nga symptom, no, or hemoptysis ka na magluwa nagdugo. So, we encourage nga as early as 2 weeks, kung wala magaling yun kaayuhan, maski nag-inom ng tambal, you seek consult to a health center where we are giving services for free and medications for free for TB. Okay. So, kuhan lang. Kari nga, simple ra, tubig ra. Yan, duha na ka simana. Oh, So, Wa yung kaya maayo. ito pneumonia, di ba? Ay lang, pneumonia ka. So, 2 weeks prolonged coughing. Mm. Yes, yes. That's already not normal. Yeah, it's really not normal now. It's good for pneumonia. Kaya pneumonia have high fever man, high onset of high fever. But what is very unfortunate about TB, mo nang ato din siya mapasabtan niya, madugay it is low to moderate grade fever ni ang atong TB. So, kinalan mo consult it even with just coughing. Okay. So, kani siya, ang kining sakit ay highly curable, preventable. So, pinagi ba sa pagbakuna, Dok, kining makuan ba din nato, no? Ma-prevent ang sakit nga TB. Sa may katubag si Siguro sa, ito bago lang ang prevention for TB as to vaccination. No? The vaccines for TB is BCG, no? Which is given after birth. So, but this is not 100% prevention for TB. No? So, basically, ang BCG will prevent from extrapulmonary TB, pero hindi siya 100% protection. So, for other vaccinations, is them, or, Dr. Emily. Yes, Doc. About sa immunization? Yes, Doc. And sabay na to ang target po sa ito ang i-immunize. Gawa sa tuwingo ni Dr. nga kining, Dr. Sharon itong BCG. Doon na ba'y lain pa na, Doc? Yes, ma'am. August is a long month school-based immunization. So, hindi lang siya adolescent, no? Correction, no? It's a Okay. school-based immunization. Kaya atong targets are grade 1 and grade 7 students. In all public, and kung naay gusto no sa private schools, they can also participate sa ato ang long month nga school-based immunization. It's a nationwide school month-based immunization. So every August of that year, so school-based immunization with the child. It started last year, no? 2015. And then from then on, every year na siya. Every August is a school-based immunization. So, sa effect, Doc, o kining magpabakuna ka ni ining kuan, kaning anti-immunization. Ang ato ang gihatag no ng mga vaccine for our school-based immunizations are the measles-containing vaccines,
ang atong rubella as well as ang atong tetanus and diphtheria vaccine. So, di ba? Ang atong giingon is prevention is better than cure. And one way of preventing nga makakuha ta ana is through vaccination. So muto ko nangutan na kung unsay kanang effect ba sa bata o mapakunahan do kay mao magud na kahadlukan gud no sa mga ginikanan, may lantad ba sila or unsay mga kuan kanang lambatingon after sila mabakunahan. So, like, di ba, normal na yun na siya bisag ang medicine. No? Medicines na ano na yung mga side effects. So, like sa medicine, na din na ang side effects. So, sa vaccines, there are also, but usually no minor naman yun na siya. It's a common reaction no nga mahilantan. Ako ba no mahilantan? Dili matanan no ba? Naigay mahilantan, masakitan. Common na siya, no? Expected nga effect sa ato ang mga vaccine. So meaning, ang imuhang body is ni-react, no? Sa gihatag sa imuhang. Siguro ipahigayon ni siya sa adlaw Biyernes, no? Kaya ron ili ka Sabado or Domingo makapahuway ang bata kay murag ili ka ugma kung Aris Huwebes way bata nga eskwela. Kami nung hilantan bisag wa hilanti, gihilantan kay nindot man nga mo pahuway. Pero kano sa man ni mahitabo do? Whole month na siya sa August. So from August 1 until August 31. Tanang eskwelahan sa O public pero schools. dili man rin siya every murag kay dili man yun na no maatuan yun sa mga health workers. Kay Sila may mga sila ano ang ato ang mga health workers nos na sa atong mga health centers. So na sila schedule nga kaning school inaning day sila mo ato and the next ang lahi na pud day kay syempre limited ba ang ato ang mga health workers no as of the moment. So by schedule na. Si Dr. Ash. Kasi may kadugang do. Ay, Ma'am, nurse to ma'am. Sige. Nurse na yan yung doktor ani. Mag-doctorate ako. Sige, sa gingon pa ni Doktor na atay school-based immunization sa ato ang grade 1 o grade 7. So kami mga bata, ato ang target ng mga bata, region-wide nga mabakunahan, it's 1,000 or more or less 1,700 172,200 for grade 1 and 130,704 sa grade 7. So overall, natay eskwelahan no, sa region-wide, natay 2,937 ka eskwelahan sa grade 1 and sa grade 7 natay 804. So kaning mga bata, mao nga ato ang target nga babakunahan karong mula na sa August. okay. So, Kung na may private na gusto, avail. Yes, O siya may buhason do sa mga Private private lang schools. sila sa health center na gusto sila maapin ang ilang school. Actually, naalay schools nga niya, like last year pa na, like example lang na Lapu-Lapu City. So, last year ni appear. So, karon po maapin ko. Na mga private schools yun niya, nagtuan sa ilahang kagustuhan no nga maapil yun niyang ato ang immunization activity. So, sa man kinahanglan pag parental consent. Yes, oo, no, salamat no. So, naay consent. So, kung ang dili paghatag o consent ng parents, so dili na to so, no? Kay ilahaman ng katungod niya, dili nila patagaan ng ilahang anak. Pero based Sa- on experience do, daghan yun ang Daghan actually, let's say, sa last year na mo, no? 50% na yun ang consent. And then out of that, more or less, 50%. And out of that gani consent, naagi hapoy dili magpag-bakuna during the day of the vaccination. Yeah. So, may mga rason do. Asukan kay ginatano man ni absent, kay kabalo, immunization karon. Kabalo na ka, especially no, atong mga grade 7, yung mga first sila po, lagi na sila, di ba? Mahadlok, kung ano yung ato ang number 1 yun nga po sa mga adolescent, no? Mga grade 7, eh, ang fear of injection. May siguro to ka ng surprise, Surprise. no? Sa akong panahon sa una, surprise mo na mangambang lang ko dito sa limpana na itong panahon na pero madagpan rin hapon. Sa teacher, Oh, pero wala man to'y parental consent. Muro mag kaming tanan, pero ang dili magpapakuna sama sa gingon ni Doktor, dili yun ka ng Pugson. pugson, no? Di na totoo na ng injection ka itong puso mo hilak, Dok, no? Si Dr. Shelby, Dok. Kami sa in terms sa among section, we are handling the surveillance.
So, sa aming section, sa aming unit, we monitor kung naabay mga adverse events pertaining to following the immunization. So, since it's a school long month activity sa schools, so kami sa surveillance, we are our office or unit is open 24 hours in terms of monitoring, and ang lines are open just in case na may mga mga mutumaw na mga side effects right after or within the natagaan o bago na ang kantong mga bata. O ba may kampanya nga kuan ba tokhang yo, no? Sa katungdunay mga sakit Tukso, tuk-tuk-tuso. oh, tosok. Kanta pa. Di ba sa una katong ingon nga nidaghan sila tungod kay gipangita gyud sila ang kining mga tawo nga dunay TB kay aron sad nga ang community maluwas sa mong sakit. So murag ato na lang ni-relate nga doon na may tok-tok hangyo nga unta magtambal na mo kay di ba libre man ni ang tambal do sa TV? Oh, libre ang tambal sa TV. Libre siya. Health center. Uso na siya, no? Pila ka months na siya nga magpulitin. So, at least 6 to 8 months, no? Pero karon naatay ka ng mga drug-resistant na TB cases, no? In which ang treatment niya is 18 to 24 months. Although, there is a plan na next year, with the recommendation from WHO, we will shorten the course to 9 months for the drug-resistant TB. However, we will utilize a more toxic, no, and potent to increase also potency, we utilize the high dose of second line anti-TB medications. Para mamugok-mugok na lang. So, parang ang treatment, certain duration of treatment, pero very toxic siya. Very toxic. No? So, So, pasabot na do. daghan siya side effects. No? Daghan siya side effects. Muna nga ito itambag sa mga pasyente nga nag-inom ng tambal dahil sa health center, no? Gamit ang kaning upat na itong tambal ay sa niacin, rifampicin, ethamidol, paracetamide, tarungon ang pag-inom sa tambal. Kaya para dili na sila mag-move into the resistant nga TB nga strain. No? Nga So, case. kung pasabot nga bisa kung sa ulong inom na Dili na din maayo. maayo. Okay. Wala naman, isog naman ang mikrobyo kaysa tambal nimo. So, kinahanglan na mo gamit og mas isog nga tambal. So, katong dose, naapag hapon to do. Ang dose, padayon gihapon, it is a strategy, no? Directly observed treatment short course in which ang patient supposedly will take the medications in the health center. No? Pero tungod kay aside, dili siya cost efficient in part of the patient kay we're not covering for the transportation allowance. So we allow, no, most of our health centers allow a week treatment at home, no, care of the patient. Ihatag ang atong tambal sa pasyente niya. Siya na ang responsable, no, nga mag-inom paraan na. So in a way that is also considered dose strategy gihapon because weekly, the patient will go to the health center for follow-up and to update the healthcare provider na indeed iyan inom ang tambal sa Mahibawan na ninyo, Doc, o wala gyud siya mo inom. So, may bawa siya. Oh, yes. Kay namatay ka ng community sa nga health partners na muad ko sa ilaha. And then clinically, no? Wala ni-improve ang pasyente. Daot gihapon, nagsiligyan ko ubo, or the worsen ang iyahang mga gipangmuo. No? So, maingan na siya. Nasa tayo throughout the treatment na tayo sputum follow-up. No? Ang kulihan sa pasyente at ang examine nun, kung wala na ba yung nagproduce sa TB or venous na. No? Okay. First, Ako balik ko nung gusto ko makahibaw sa cost sa entire treatment. So, the Para cost kabaw ang mga tao pili na save nila kung ano sila sa barrier sa wala ko yung figure for the first line, no, kanang nasa health center, wala ko yung figure niya pila, pero for the entire 6 to 8 months, siguro dako-dako yun. So, dako-dako sa hindi lang ma-save, no? Plus, they're not just saving themselves kung sila kay amahan o sa kaamahan na ITB, iyas ang isalbar ang iyong mga anak, no? It's not just really the cost. Pero sa second line anti-TB medications, katong for drug resistant, no, it will cost, for the entire treatment, it will cost a patient about 300,000, no? More than 300,000. for 24 months, no? Yes, so 18 to 24 months na siya nga treatment. No? So with the 9 months duration, less na siya po siguro or around 200,000. But again, that is given for free by the government.
No, so ang hindi nga manibawaan na libre ni ang inyong pag-adto na lang upang faithfully take the medicine. Ari sa immunization, katuupat mo ihatag sa usapin estudyante all at the same time? Yes, duha na siya ka-injection kay MR. Ang isa ka, ang duha ang vaccine is in one, tas ang isa in duha pinanalo. So duha siya. Measles, rubella, and tetanus and diphtheria vaccine. So duha siya. So, duha right and left. Right and left. Wala may nga nga. Right and left. Di na may kasuwat, ma'am. Okay, ang duha Pila yung cost para again ma-realize ako ang mga listeners sa mga pagbabago. Ano lang na-say? Actually, buko yun ang rate niya ihatag sa government because nako man ang by volume man ato ang paghatag. So, kung the whole yun, no, sa vaccine sa ipanghatag nato sa mga bata, the whole from gikan sa kagamayan to less than 5,000 siguro. Pero kung per child, pero kung ka sa private, nakuna na siya, 1,015. Oh, kada po na ng 5,000, kaduha naman ka magpa-refund ka na. O para ba ka paliban? Ang gusto And it's for free, di ba? It's for free. So, kinanglan mo, avail yun sila, no? Kay, this is where ang atong tax. Ang Yeah, tuwa to diba? ka ng measles, rubella, tetanus, and diphtheria. So, tinuod na, Dok, nga, epektibo ko no ang bakuna, kung ini ka humani mong bakuna, doon tayo uwa. No? May ID. Bakit sa for uwa BCG na? na siya, no? BCG. Sa BCG na siya. Pero kung ako ba, wala na iwan. Ang muuwat ra ang BCG. Kay- Kaya ninyo kasi wala mo na kuhanan. wala ko. Huwag mong kamatagi o BCG. Okay. Nanay pangutana. Okay, so atong ihatag na ang panahon sa ito ang mga kaubanan sa media. Sa pagpangutana, may kalabutan sa kasaulugan, no? Ang meaning National TB Awareness and di man adolescent to yung School-based immunization. No, so immunization month. So, si Ma'am Fives as Carmel. Ma'am, can we ask a breakdown? Sa katong 172,200 for grade 1 and 130,704 for grade 7, pila ali ang breakdown per provinces like Cebu, Bohol, Cebu? Ang sige projection na siya for 2% increase pa 2015 na employees. So kung ingon ka grade 1 sa Cebu province na 73,086. Sa grade 7, 51,446. Bohol, you have 28,848 and in grade 7 is 23,153. Sa Negros, 32,981 and grade 7 is 26,468. Sikihor, 1,768. Grade 7, 1,457. Cebu City, 19,458. And in grade 7, it's 14,882. Lapu-Lapu is 9,098. And in grade 7 is 7,701. Mandawi, 6,961. And in grade 7 is 5,550. 5,597. Okay. So, breakdown sa projection sa hindi ka man sa itong forum ako na pangayon ang numero. So, emphasize na mo nga projection siya ng projected population eligible nga ito mabakunahan sa 2016. Si Emily. Doc, why is it na grade 1 and grade 7 lang atong nitagaan sa vaccination? Like, ingon ano ba igara effective ang vaccination? Because ideally, yun dong, ang immunization, iba lahat to pagkagamay pa, di ba? Dahil sila mag-receive until 15 months, 1 year, 1 year old, no, sorry, correction, no, until 1 year old. So, wala makainong tanong, completely immunize ang bata kung makumpleto nila from 6 weeks until 12 months old. And then, ideally yun, at school entry, dapat na sila yung booster dose. Muna ni nga, mo ni ang ihatag sa grade 1. Kaya dapat,
Ang recommended by the WHO is na yung booster dose at school entry. Di ba kung maka-remember mo sa una na si Ashno, recipient ni siya sa school entry nga BCG nga booster dose sa una. Pero di ba muna na-stop na siya and then karon mo rin ibalik ang school-based immunization para maghatag ta sa booster dose. Because katong atong mga vaccine nga gihatag atong gamay pa sila, over time, mo decline mo yun na siya ang level. So, we need to give a booster dose aron usaka na po ang level to keep them protected against these vaccine-preventable diseases. And then, we give another booster dose during adolescent. Kung na nang i-target na ito ang grade 7. And ideally, no, they should get another booster dose during young adulthood. So, muna ang recommended yun dapat nga immunization. So, one strategy sa ato ang government, no? So, we introduce at school entry sa grade 1 and another one sa adolescent mo ni atong grade 7. Mo ni atong grade 7. To give sa booster dose nga, kailangan lang yun. Private schools to. Yes, they can avail. Pero ang ato ang gitarget mo is public schools because dali na to sila, di ba? Dali na to matap because we only have to coordinate with DepEd. Ang private schools mga good lisod, daghan kayo i consider because it's a private school and pwede sila mayon nga, dili may mga pay. Kaya dili man ako, di para sa afford. Oo, and they can afford, yes. That's another reason, no, because they can afford. Kaya nila magbayad sa mga private doctors to give the booster dose. But should they ask UH? Yes, they can. Actually, they can read. Kung gusto sila formal, no, they can write a letter of intent na gusto sila mo avail sa ato ang immunization nga services na ginhatag. They can avail. We already give instructions, no, sa ato ang mga health staff nga kung na ay health public schools nga ganahan mo avail, tagaan sila. For free? Yes, it's for free. Everything is for free. So, ang ilaha is pag-alto lang mo, lang to, no, na consent. So, kung hindi ang parents, hindi yun ang tumapos. Miss Files? Yeah, ako lang pamuntahan kaning immunization programs ninyo. Are you also, ang kaning mga places inyong ibisitahan, dili na sa Metro Cebu or is this province-wide? It's a nationwide, school-based immunization. So, nationwide. You have several things for this month going on. Usually, no, ang pagkandak din sa actual immunizations are those na nasa local. So, kung health workers, yun nato sa RHUs sa atong City Health. Sila yun ang, kami is more on, kami lang ang nag-provide sa mga logistics like the vaccines, the syringes, the forms, the orientation, no? Ato pa na sila i-orient about this. So, kami lang pero ang actual conduct of the activity itself naayos sa ato ang local na health workers. So, are we getting any assistance from the provincial health office? Yes, it's always yun partner na mo ang provincial health offices na to. Always, in everything nga activity na mo, no, di na siya pwede nga dili sila appeal. So it's always in partnership with our provincial health office. So, imo nang bisitahon ron ang imuhang kuan dito, imong provincial health office Capitol. Kung sa ilang assistance nga ihatag during immunization. Is there such thing as an overdose of immunization? No, there's none. So, bisan kung kapila ka, okay na? Yes, okay. Nakakanitay, actually, sa grade 1 magod nato karon nga school-based immunization is i-assess nato kung natagaan na siya duha ka dose sa atong measles atong gamay pa siya or wala. Kung wala yung record, like gibagyuhan di or nag-earthquake, so wala na yung record and the mother cannot remember anymore kung tatagaan ba yun siya. Oo, kaya di ba sa kanaghan siguro sa i-inject, so di na siya ka-remember no, sa name. So, pag inananggan niya in doubt or not sure, so tagaan na lang siya. Yes. Magpalimot-limot lang ng inahan kayo sa tapulan ng adto fairly. Yeah. When they say, Or dahil na sa imo memorize. Oo, dili na ka memorize.
Mawita na nga doon na tayo katong gihatag nga card, di ba card? Yes. Na dito, ano manibawaan na to, ang atong schedule, kinahanglan ta mo man. I used to do that when I still had one child. Pero sa naupat na sila, asan na karon? Basta kaibaw ko nga for everyone, ang sinan, ako ginag-iato ako anak. Silang tanan, all mga graduates sa barangay health centers. Pero dili ka to remember ko kung unsa to gihatag sa iya. O, basta, okay, absent. Oh, sige. Sige, perfect attendance. Okay, so during kapita sa inyo mga pangyayaran. Are you interns or kung ano mo? Oh, sige. Kasi pangutayan. Pangutayan. Ay, mo kahadlok. Editor lang mo, tana na bagay na. Oh, kung sa mga to, naminaw ra jud. Oh. Ma'am na ba ni si Kuan, si Annabelle sa CNU? Bakunahan po mo, I'm sure. Diba? Oh. Karon ang mga bakuna nga ikuha kay mga anti-flu naman, kanang naa sa any private na o kanang mga Watson sa mga nasa may Ano siya free no? Mapapanghat. Really free. Oo na. Right. Bayaran. So, dako kayo o kuan bitaw daghan og kanang benefits kanang eskwela tas public school. Karon, Oh. actually, No? Oo. Daghan kaayo. Kay kung nas private imong anak, mahimong dili mo apil ang ilang eskwelahan, pag-avail nini mo ang serbisyo sa may gobyerno gani nga Miss libre. Kaya dili siya ingon katong grades 11, di ba? 11, 12 naman mo mag-sige. Senior high. Okay, kasagaran na ba sa mga naas public schools sa grade 10 nila? They are now in the private schools. Naroon sila ang mga grades 11 na nasa private schools. Kung ang private school dili mo participate, so malakatsi sila na narawal ito kay we have this program sa atong sa ka-partner for change, kaning voucher program. No, gikan ka sa public school, ganahan ka mo eskwela, kaya kung wala kay grade 11 mong school, ato kag UC or ato kag USC, tagaan kag 20,000 for the entire SEM. So kasagaran sa mga bata nga nasa public schools, tuwa na nag-private, kay gamay na liad. So, So atong pasakto na itong anak anong ako na ibalhin sa tuwing. so okay, hindi mo participate ang private school, kaya asya pride. Binihan sa ang mga kuan, mga kauban, ang mga estudyante. Pili naman kung tayo ng pride, pili lang na ipaubos. Mubayad lang yun ni ma'am. No, pwede ra. Muna inindot nga makadungog yun, makahibaw yun ang atong mga listeners, yung mga viewers, nga, hindi raw the curve, di ba? Kaya naman. Pero hindi kita masig 5,000 immunization, yung pinakabukong anak, di ba? No, yeah, ipasulo na yung gobyerno kay wag yun ikatabang. Lahi na Ikatabang. Pero karon ni ana ni gihatag libre, no, ang pagpabakuna lang ang inyong pagtugon sa inyong mga anak, inyong ihatag, no, aron nga mabakunahan katulad ng gingon ni Doc nga kanang sa aktual na gyud, sa adlaw na gyud sa kining pagpanod siya. Adlaw na gyud sa pagpabakuna, dunay mo back out, no, magduha-duha Kasi siguro mga isugo naman ang mga magsige na may pangitas Pokemon. Di ba? Mahala na maligsan ron sa. Di ba? So, mami, no, parang nga dali nila balakpan ang Pokemon, kailangan nga magpabakuna sila para nga Hindi ko pa-relate actually. hindi ka ka-relate. Okay. Dapat na mo i-add na in any information na wala na cover related to the topic. Ikaw daw, Shelba. Ano na? Well, surveillance, part sa surveillance, small dito, monitoring lang yun, and kuhaan yun, may maghulang kami kung unsay kung naaman if ever. Well, we're hoping na wala yun may tabo, but then we're always mag-anticipate lang yun kung kuhaan sa mga adverse events regarding sa immunization. Pero ato lang yun kuhaan, most common nga mga adverse effects minor racket sa kanang kuan. I've been a municipal health officer as well, so naka-pansad din ko dito sa field, and most common nga mga adverse effects sa immunization is kuan. First is katong regarding sa kuan yun kanang vaccine product pag kuan. So una, so sakit, upon injection, swelling, niya na yung fever, niya
kadto localized lang kasagaran. Second would be atong panon is kadto sa immunization or vaccine defect, which is less likely. And then third is kadtong atong is immunization error, which is brought about by mga pag-handle sa vaccine. Fourth is common sa siya dito sa field kanang immunization anxiety nga related. So hadlok ang mga bata, so to the point nga makuyapan, mag-faint. So, and lastly would be kanang coincidental lang, pero this is ma-counter effect ni siya by kanang proper history sa patient. So, meaning, nakuyapan siya hindi tungkol sa bakuna, kundi tungkol sa Kahadlok. So, ang may buhaton, no? Kinahanglan na yun nga doon na sila kaon, no? Yes. O na bakunahan, no? Dapat lagi kaon kana lang niya. Dapat Kung sabi usually administer sa buntag or sa hapon, kasagaran, no? So, kasagaran ng extra recess para sigurado yun ko nung dapat with meals kay basin to rule out lang no ang fainting secondary to hypoglycemia at kung wala ni kaon mo na nakuyaman siya. Basig pag-recess ko, bapun guys nang do. O lagi ingon ko no, what if wala niya akong kakaon no. Kinahanglan doon na yung pahigayon o feeding niya. Feeding muna. Oh, feeding muna. That's the program of another agency, sa SWD na nagdala. Oh, kinahanglan mag-feeding. Kinahanglan na i-partner niya. Oo. Pero doon na sila panguta na for ako spokeswoman nila. More Doc, Dr. Silaw, you mentioned about last August 1, nag-start mo og ka na immunization, and then nakabisit na ba mo dali sa Cebu City any public schools? Ang Cebu City no is next week pa sila magsulod kaya diba? Kapag yata ang setup karon bago man ang setup sa atong City Health no. So napay mga changes, so nagkuha sila sa muadaan niya. Next week pa sila magsugod. And nakasagaran ko no nagsugod last Monday lang. Karong Monday lang, wala sila masugod last week. So sila maghatag sa schedule. Oo, sila. Kaya depende man na sa ilang schedule yun. Di ba? Makademand nila yun, may sugod yun mo, no? Kaya sila ba yun ang mo up sa ubos. So what schools, mga schools na nag-visit na? Ay, wala pa tanong. Wala pa man ang city. Next week pa man sila. Okay, napa-nota na What can you say about the parents na kanang dili mo tuo ka ng immunization for the children dahil kanang tuo nila ba na kanang ismail ingon nila na kanang kauto nila daan insert na sa lawa. So what can you say about those parents na ba may kanang plans for information dissemination? Naala no sa health center. Ang health center no, atong local health workers no, sila ang kuha na to educate ang ato ang mga clients, ang mga parents or caretakers sa ato ang mga bata, no? To educate the parents kung sa benefits sa vaccination, sa immunization, that every child should be VIP, vaccinated, immunized, and protected. Kaya una-una lang ni mo, no, magpabakuna ka is for free. So ang imo ang role na lang is that all ang bata sa health center. Una-una ni mo na is for free. Kung hindi yung kukunahan ng imong anak, magkasakit ang imong anak, pila ang imong magastos. What if malimit ang imong anak? So, you could spend like, how many? Less than 5,000, yun na lang nato 5,000 or 10,000, no? Kung magrabi-grabi na yun. I-compare niyo sa libre yung ihatag sa ako, sa health center. So, kana na lang, una-una, what if magkasakit ang akong anak? Asa kumukuha sa kwarta pang gasto sa medisina na lang, kung hindi siya malit, no? Palit siya ng medisina. Di ba? Ang imuhangi palit sa medisina, palit na lang imo sa food. So, di ba? So, muna lang na to, no? Bagda advocacy, no? Ongoing may yun na every day na lang no, mag-advocate ka. So, it's up to the health workers na lang sa ubos po, no? Ngay reiterate the importance of vaccination. So I would like to suggest siguro ba, kanito mga health workers, before siguro gid pa himuon ng immunization, doon po sila sa eskwelahan, no? Aron sa pagpasabot mismo kining mga beneficiaries, kaning mga bata nga sila rin may makakonvince sa ilahang ginikanan nga angayang silang magpa-bakuna.
Kamu, ako gididaan sa inyong ginikanan. Kapagkunahan. Basta swerte kayo mo. No? O, kamu. Kanang, sila mismo bitaw, pumunahon ang mga bata tingali, no? Kung unsay kanang benefits nga mahatag na. So just this first quarter lang of 2016. Pero, although taas atong pure rate, pero daghan paghapon kay itang mga missed cases sa community. So, mo na nga ato ko gyapon i-intensify atong case finding for TB. Magong case finding, papangita. Meaning, mao mga pasyente. I'd like to ask Dr. Sharon, no, if in the province lang ba, if you have identified asa dapita ang as na kuan Kaso TB cases asa dapita sa probinsya, could it be specific ay mga specific na lungsod inyo ma-identify? So for the TB, wala din siya nga kining lugar, daghan siyang TB, no? More or less kanang, di ba yun anak kataas ang extent for sa itong TB, no? We only have the incidence rate actually just 288 per 100,000 population, although taas kay na siya gyapon kay Philippines is considered a high TB burden country, no? Pero considering that 288 per 100,000 population, considering that in every municipality siguro medyo gamay-gamay naman sa atong cases gyud, pero niya wala sa gyud one particular or a number of particular municipalities nga medyo taas rin siya compared to the others, no? Basically pare-pareha ra atong mga prevalence for TB. Siguro sa tusugot ang mga ano, ang mga LGU ba na kanang Tagalog, prominence ba, malahang lugar. It means kusog ilahang reporting. So, diba? kung inata ang pag-interpret, no? Pero pag-interpret, pwede lang sa mga anak, no? May contagious disease na ba na? Pero, sagad, unsa man ka ng by family gini or usa ka aw ka toy mangingon lagi nga sa usa ka pamilya kung dunay tibiyong na usa kung dili matambalan dayon posible nga silang tanan mataknan do. Yes, mataklan. Actually, the chances of having TB really in the lifetime is just 5 to 15%, no? For each one of us, we have the chances, the likelihood of having TB is only 5 to 15%, so least likely. So, pero kung mo na ang ating intensify ang active case finding and contact tracing, no? Tungod kay infectious siya, makatakod, paano siya expected na kung naiusa sa pamilya, most probably kay one index case can infect as much as 5, no? So sa pagi nga matakdan ta do. kana labi na gamay ra ang balay, no? Walay overcrowding, no? Poor nutrition, vulnerability in terms of mga diseases, no? Especially HIV nga mga kanina tawag PL-HIV, no? People living with HIV nga mga patients, no? I-intensify na itong collaboration with these diseases kay most likely our HIV patients would die with TB. So, Mo ilahang kamangyan. yes, so ang pinaka-vulnerable nga ato ang kanang i-identify, no, is the contact, no, close contact sa index TB case and HIV cases. So kani silang duha. Ato sila tagaan og importance yun, ato sila i-screen, no, for TB. How you look into the jails and the Yes, the jails, no, congested magigay na siya. TB in prison actually is one of the vulnerable population. So, early this year, first quarter, we conducted a mass TB screening in Cebu City Jail, and we plan to conduct another 3 in 3 big jails, no, Madawi City, Lapu-Lapu, at CPDRC. So, for this year. So kada tuig do or every quarter magbisita mo nila. Dili ta makakuan nga yearly ni siya activity kay more siya costly, but we are trying to work with atong pasiunhan ang BJMP nga kanang screen tanan nato nga inmate kay para kung naay bag-o ilahan ang screen sila na ang responsible nga mo screen ani nila para wala nay bag-o nga case or undetected TB case makasul sa ato ang jail.
Kaya ang atong mga inmate diha ato naman na screen. Kanya katong identified health TB ato naman na treat, no? Pero sa pagkakaroon usa pa nga big jail ato ang na-conducted with mass screening. Mingal nga, sa di pagkakusod sa prisuhan, requirement, number 1, present your tuwan. Ayan, kailangan na mamusula sa may butang. Oh, yun nga. Di ko kasod, kaya di ko ako'y TV, na ako'y TV, at ko sa gawas. Yes. Gawas na. Pero sa day last na nga kuan, deaths na to. Sa mortality may tawag na, mortality rate. Wala siya may exact figure, no? But as of now, ni-decline na ni ato ang TB-related nga deaths, no? Na-decline siya. So, kay before na sa good, basta na TB ang patient, TB din automatic ang cause of death, although i-atake din sa kasing-kasing, yes. Tabo lang na TB, no? Pero karon tungod kay trained na sa itong mga healthcare workers in terms of kanang mga ICD-10, no? On the, what to put on the death certificate, the decline na to ang TB cases at TB-related deaths. Kami naman sila nga. Lain man to siya sakit, pero dito sa death certificate, nga no, cardiac arrest man yun. Huwag man siya kasagaran. Oo. Oo. Diba? Okay, gamay na lang atong time. Before ta mga sa ilahang mga parting statements, ako lang i-announce guys sa mga naminaw nato diha karon sa kalungsuran o mga nananaw nga naari ipahigayon nga 3-day strategic communication planning ang atong mga information officers sa kalungsuran gikan sa Santander paingon ngadto sa Bantayan sa Bantayan ang mga members sa Cebu Association of City and Municipal Public Information Officers August 24 to 26 St. Mark's Hotel. So atong ibaw niya atong unsaon ng pagbuhat sa press release, ibalik sa role sa government information officers, then media relations and communications planning, and of course mga advocacies atong i-insert diha. So I hope nga daghan ang mo-attend unya kay daghan ra bang mga bag-ong mayor, mga bagusan ang mga information officers. So ato na Yes, no, sa inyo sa kaya to for, no? Pero ano man kita igong oras, atuan na lang ihatag, no? Ang higayon sa ato ang mga resource speakers, basin na amoy gustong ipaibaw, mawa na mo ikapangutanan ni Bernie si Ma'am Ash. Daghang salamat no sa sa ato mga listeners karon sa kayo ma'am. Thank you so much for giving us the time na maka-advocate mi sa among mga program. So yawagan na mo mga gilikanan nga kanang submit ilang anak no sa pagbabakuna sa health center o sa kaning ato ang school-based immunization karon. So libre ang pamakuna, so wala ra may bayaran. So free tanan, ang inyong halalan is ang tubo sa inyong anak na babakunahan dinha sa health center sa katong mga bata nga nag-edad below 1 year old kung sa kaniya to ang kanang for school-based immunization in grade 1 and grade 7. So kana lang and daghang salamat. Okay, daghang kay salamat ma'am si Dr. Emily Silao do. So, once again, no, nanawag mi no sa ato ang mga parents, caretakers, na tugutan ang ilahang mga anak, no, or ang ilahang mga gibantayan niya bakunahan ang naa sa grade 1 and grade 7 because every child should be VIP. VIP means vaccinated, immunized, and protected. So again, good morning. Nindot kay to the VIP, no? Dr. Sharon Laurel, Doc. So, thank you guys for the opportunity, ma'am. So, again, remind our listeners no, of the disease that is TB. So, sa mga nagpaminaw, ako i-awhag, labi na katong mga iubo, simple kaayo ang symptom natin sa TB. No? So, ang ubo is enough reason to seek consult in the health center niya. Everything for TB, no, diagnosis and treatment is for free. So, seek consult ta. So, early detection, so better outcome for cure. Thank you, Doc. Si Dr. Shelby Blanco. So once again, thank you for giving us the chance to empower our listeners and as well as our people. And likewise, siguro karon it's very important na mahal yun kayo magkasakit. So, well, common nga conception sa tao is more on curative yun. So, more unya na tam pakonsulta kung nanatay gibati. But there is a DOH, especially sa Region 7, we are more of the preventive side and
forum like this is one way of empowering them and giving them information. So, mo na preventive side, and siguro karon nga we are having a long month immunization month, school-based immunization. It's very important na atong isubmit ang atong mga bata sa immunization kay it's one way of preventing us from diseases. And secondly, since we are celebrating August is a long month, it's not just TB awareness month, so siguro it's very important na i-instill sa atong mga katauhan nga we should take care of our lungs. So one way is not smoking, kana importante sa gitna, and siguro eat healthy food, and kana atong ikuan atong in that way ma-prevent nato ang TB and other diseases common karon mga pneumonia so kana. So again, once again, thank you, and good day. Thank you so much, Doc. Daghang salamat sa atong mga medical officers nga na-agree karon. Thank you so much, DOH, for being our partner for change. Thank you also to our interns from the radio, Ma'am Faiz Balite, who came all the way from Cebu Provincial Information Office, and Carmel Matos of PBI. Until next Wednesday, wherein adto na punta balik sa Rafi Plenary Hall. We will be talking about Plan International about disability dito inika next week. Thank you so much. This is Perliza Calizar Congatista sa PIA Cebu. Good morning. Inisab si Annabel Mendoza sa DYMR Radyo ng Bayan Cebu. Ako ang sublion ang panawagan sa tuwang mga authorities from the Department of Health alang sa mga ginikanan, mga estudyante o mga guardians ngay submit ninyo inyong mga anak alang nining libreng pagbakuna batong sa tuberculosis. Mayong 8 sa itong mga suking paminaw, mayong hapon sa itong mga televiewers.